Breaking news! Giyera na ba talaga? Ang Iran ay nagdeklara na raw ng full-scale war laban sa Amerika at sa buong Europa. Ang bagong missile ng Iran kayang abutin ang Amerika? Habang umiinit ang tensyon, ang Amerika naman ay hindi nagpaawat at agad na pinarusahan ang Iran sa pamamagitan ng matitinding sanctions. Ngunit ang mas nakakagulat, habang nagsasalita ang Iran, ang US military ay nagpakawala na ng mga airstrike. 8 ang kumpirmadong patay sa magkakahiwalay na operasyon. Sino-sino ang mga ito? Bakit sila binomba ng Amerika? Pati ang mga galamay ng Iran at ang mga kaalyado nito sa iba't ibang panig ng mundo ay tinatarget na rin. Tila pinapalibutan na ng Amerika ang lahat ng koneksyon ng Iran, habang ang Iran naman ay nagbabanta na dudurugin ang sinumang haharang sa kanila. Bakit nga ba galit na galit ngayon ang Iran sa Amerika? At bakit nagpakawala ng airstrike ang US na ikinasawi ng 8 katao? Tara, alamin natin ang buong detalye. Mga kahistoryador, mainit ang balitang kumakalat ngayon. Mismong ang presidente ng Iran na si Pezeshkian ang nagkumpirma na ang kanilang bansa ay nasa gitna ng isang full-scale war laban sa kanluran, partikular na sa Amerika, Israel at Europa. Isipin nyo, diretsahang hamon ito sa mga makapangyarihang bansa. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng full-scale war para sa kanila? Ayon sa balita, hindi lang ito yung basta-bastang putukan sa gitna ng disyerto. Kasama rito ang ekonomiya, cyber attacks at ang paggamit ng mga proxy groups para guluhin ang interes ng Amerika sa buong mundo. Oo. Samantala, ang militar ng Iran ay naglabas din ng matinding pahayag. Sabi nila, handa silang durugin ang kahit sinong kaaway na magtatangkang umatake sa kanilang teritoryo. Galit na galit ang mga lider ng Iran dahil sa tingin nila ay masyado na silang kinakawawa ng mga sanctions at pressure ng Amerika. Yes, mga kahistoryador. Dahil dito, mas lalong umiinit ang sitwasyon. Si Pangulong Donald Trump hindi nagpatalo. Ayon sa kanya, kung sakali raw na ituloy ng Iran ang kanilang nuclear program o ang paggawa ng atomic bomb, knock the hell out of them ang gagawin niya. Ibig sabihin, uupakan niya ng todo ang Iran hanggang sa wala nang matira. Samantala, habang ang Iran ay busy sa pagbabanta, ang Amerika ay hindi lang sa salita bumabanat. Alam nyo ba mga kahistoryador, nagpakawala na naman ng mga airstrikes ang US military. Ang mga airstrike na ito ay hindi lang basta sa Middle East nangyari. Ayon sa source, 8 ang patay sa magkakahiwalay na strike operations ng US military sa Eastern Pacific. Oo, sino ang mga ito? Ayon sa ulat, ang mga napatay ay ang mga alleged narco-terrorists. Pansinin nyo ang salitang ginamit, narco-terrorists. Ibig sabihin, hindi lang sila basta drug smugglers, kundi may koneksyon din sila sa terorismo na posibleng pinopondohan o may kinalaman sa mga bansang kalaban ng Amerika. Ang unang strike ay nangyari sa Eastern Pacific, kung saan 2 suspect ang napatay matapos targetin ng US military ang isang vessel o sasakyang pandagat. Oo, pagkatapos niyan, hindi pa nakontento ang US. May 3 pang drug boats ang binomba nila na nagresulta sa pagkamatay ng 6 pang individual. Sa madaling salita, 8 ang tumba sa loob lang ng maikling panahon. Bakit sila binomba? Dahil ayon sa US, banta sila sa seguridad at ang operasyong ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga grupong nagbibigay ng pondo sa mga terorista. Dahil dito, lalong nanggigil ang Iran. Alam nyo ba na habang nangyayari ang mga airstrikes na ito, may nadiskubreng bagong impormasyon?
Ang Iran daw ay kasalukuyang nagbubuo ng mga bagong missiles na tinatawag ng mga eksperto na nakakapangilabot. Bakit? Dahil ang mga missiles na ito ay idinisenyo para tamaan ang malalayong target sa Europa at posibleng umabot pa sa Amerika. Ayon sa source, ang liderato ng Iran ay delikado na sa pakikipaglaban dahil pagod na sila sa mga sanksyon na ipinapataw sa kanila. At eto pa ang mas malupit, mga kahistoryador. Ang US ay naglabas na naman ng mga fresh sanctions. Pero hindi lang Iran ang tinamaan dito. Kasama na rin ang Venezuela. Oo. Dahil ayon sa US, may magaganap na palitan ng drones at missile technology sa pagitan ng Iran at Venezuela. Isipin nyo, pati ang South America ay nadadamay na sa mga ginagawa ng Iran. Kaya naman pinutol ng Amerika ang mga koneksyon sa pera at kalakalan ng mga kumpanyang sangkot dito. Pansinin nyo ang style ng Amerika. Sinasakal nila ang ekonomiya ng kaaway para hindi makabili ng bala at gasolina para sa gyera. Pero ang tanong, epektibo ba ito? Mukhang hindi, dahil lalong tumatapang ang Iran sa kanilang mga pahayag. Mga kahistoryador, alam nyo ba na ayon sa Iran International, ang bansang Iran ay naniniwala na ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi ng isang existential war. Ibig sabihin, laban na ito para sa kanilang buhay. Sabi ng kanilang militar, kahit anong oras ay handa silang mag-deploy ng kanilang mga puwersa. Ang presidenteng si Pezeshkian ay nagpahiwatig pa na ang Iran ay hindi na aatras kahit gaano pa kalakas ang puwersa ng West. Samantala, ang US naman ay sige pa rin sa pagpapakita ng kanilang lakas militar. Ang mga airstrike sa Eastern Pacific ay mensahe raw sa buong mundo na kahit saan ka man magtago, kaya kang abutin ng US. Dahil dito, maraming bansa sa Middle East ang nagsisimula na ring mangamba. Alam nyo ba na kapag sumabog ang gyera na ito, damay ang presyo ng langis, damay ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman hindi lang ito usapin ng Amerika at Iran, usapin natin itong lahat. Ang pag-develop ng missile program ng Iran ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi mapakali ang mga general sa Pentagon. Kaya naman ang mga sanctions na ipinataw kamakailan ay nakatutok mismo sa mga taong gumagawa ng mga drones at missiles na ito. Sabi nga kanina, ang Iran ay nasa full-scale attack na raw laban sa West. Hindi lang ito depensa, kundi atake. Ibig sabihin, baka may mga cyber attacks na tayong nararanasan na hindi natin alam. Baka ang pagtaas ng bilihin ay bahagi na ng economic warfare na ito. Samantala, ang Amerika naman ay tila hindi natitinag. Sa katunayan, ayon sa ulat ng CBS News, mas lalo pang hinahamon ni Trump ang Iran na subukan silang galawin. Alam nyo ba na ang Iran ay may kakayahang isara ang Strait of Hormuz, isang maliit na lagusan ng tubig kung saan dumadaan ang halos lahat ng supply ng langis sa mundo. Kaya naman kapag sinabi ng Iran na full-scale war, isa ito sa mga pinakakinatatakutan ng mga eksperto. Pansinin nyo, kapag sinarado nila yan, bagsak ang ekonomiya ng mundo. Kaya naman ang mga airstrike ng Amerika sa Eastern Pacific ay parang warning shot lang na kaya nilang mag-operate sa dagat kahit saang parte ng mundo. Dahil dito, ang sitwasyon ngayon ay mas naging delikado. Ang Iran ay may mga bagong missiles, ang Amerika ay may mga airstrike at sanctions. Ang mundo ay naiipit sa gitna. Kaya naman mga kahistoryador, kailangan nating maging alerto. Pansinin nyo ang pattern: sanctions, airstrikes, declaration of war, at pagkatapos ay paramihan ng armas. Ayon sa ulat, ang Iran ay hindi hihinto hanggat hindi sila nakakaganti sa mga sanctions na sumisira sa kanilang bansa. Samantala,
Ang Amerika naman ay hindi titigil sa pagbomba hanggat may mga grupong banta sa kanilang interes. Sa huli mga kahistoryador, ang kaganapang ito ay isang malaking paalala na ang kapayapaan ay napakarupok. Ano sa tingin niyo mga kahistoryador? Giyera na ba talaga o asaran lang ito na maaring mauwi sa matinding gulo? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!